So ayun po focus muna tayo sa drive. Okay ba yung ganyang view? Naka wide lens tayo. Samahan nyo ako sa unang PMS natin. At bakit nga ba importante yung first PMS? At bakit nga ba 1 month or 1,000 km yung PMS natin? So ayun, based kasi sa mga nakahalap kong informasyon online, yung mga bakal sa loob ng makina or yung mga gear sa loob ng makina natin is kumbaga bagong-bago pa, hindi pa sila yung tipong tugmang-tugma talaga na nagbabanggaan sa isa't isa, kumbaga naghahasaan pa. Gets nyo ba? So dun sa parte na naghahasaan yung mga laman ng ating engine o ng makina, mapapansin natin na lagi-lagi sa mga kahit anong bakal pag nagbabanggaan yan, merong mga kapirasong maliliit na metal na natatanggal. Yun yung pagkaka-research ko hindi din ako ganun kasigurado. Pero kung bakit importante or kung bakit suggested yung first PMS, ito yung isa sa mga rason. Pagka nilabas ng ating sasakyan yung unang engine oil niya, synthetic man yan o hindi, yung mga bakal-bakal na yon, yung mga debris na yon na maliliit, parang powder lang talaga na kulay itim, sasama dun sa engine oil natin pagka nag-change oil tayo, Tapos sumunod na rason is etong sasakyan natin pag bagong labas sa kasa, hindi naman siya as in bagong change oil, 'di ba? So may chances na yung langis na nandoon sa ating makina nung bago natin i-release to, matagal nang nakastock doon. 'Di ba? Kung halimbawa 2026 ninyo nagawa ito, halimbawa 2026 ninyo nabili yung sasakyan, tapos ni-release, yung manufacturing date niya is hindi naman 2026, 'di ba? Kaya importante talaga yung first PMS. Kaya wag nyong i-skip yan porque sabi okay lang naman daw, ayos lang naman daw. Wag. Kung ako sa inyo, sundin nyo na lang. May mga napanood din naman ako na kapwa natin nakamontero, yung first PMS nila is full change oil talaga. Tapos yung second PMS is based dun sa aking manual, after 8 months, 6 to 8 months or 10,000 kilometers, since synthetic yung ipapalit natin. Possible nun kapag ka low mileage ka, hindi na nila i-fully change oil talaga, baka magtatap na lang sila. Ganun kasi yung isang napanood ko, at shoutout nga pala sa pinaka-idol kong nakamontero noon nga lang, si Idol Levi, Ride with Levi. Yan, follow nyo yan, dami nyo matututunan dyan. As of now, naka Ford Ranger na kasi siya. So yung mga old videos niya about Montero, marami tayong nakukuha doon, marami tayong nag-gain na knowledge doon, which is very thank you talaga kay Sir Levi. So yun, kaya kayo kung may bago kayong sasakyan, huwag nyo i-skip yung PMS. Sobrang importante niyan para maalagaan talaga yung makina. Whether magpapakasa kayo to maintain the warranty or gagawin niyo sa bahay, actually sobrang dali lang naman pagka kayo na yung magche-change oil. Hindi na kayo ganong mahirapan talaga kasi tatanggalin nyo lang yung plato sa harap, tapos kita nyo na yung makina doon. Kung meron kayong tamang tools, hindi kayo aabot ng 1 oras sa change oil lang, Kaya I would highly suggest, sundin nyo talaga para maiwasan natin yung mas malaking gastos in the near future. Tandaan nyo, ang ibig sabihin ng PMS is preventive maintenance service. Pine-prevent nito yung mga future na pwedeng masira dun sa sasakyan natin. Lalo na kung hindi kayo sobrang knowledgeable kung paano i-maintain talaga yung sasakyan. At lalo na din sobrang high-tech na ngayon yung mga sasakyan. So ang pinaka nakakaalam ng kung paano nakakaalam kung paano aayusin or i-maintain yung sasakyan is talagang yung kasa. Lalo na yung mga BYD, yung mga electric, lalo na yung mga high-tech na sasakyan katulad ng Ford, Everest, Territory, Ranger,
yan, kailangan mine-maintain talaga yan ng maayos compare dun sa mga katulad natin na saktuhan lang naman yung tech ng sasakyan natin, wala naman to ganong sensor, which is yun yung isa sa nagustuhan ko talaga dito sa Montero. So yun, skip tayo dito. Update ko kayo dun sa kasa kung ano yung papagawa ko. Possible i-skip ko yung mga hindi maganda o yung mga hindi okay doon sa kanilang listahan, kasi may bibigay naman yan silang listahan. Okay, doon na tayo magkita-kita. Peace! So yun guys, sobrang smooth naman so far. Pagkadating ko, kinuha na nila yung sasakyan, then kinausap ako dun sa desk na sinabi sa akin, change oil and change oil filter lang talaga yung gagawin. Tapos may kasama na rin siyang car wash. Bale, re-reveal ko later yung presyo na binayaran natin. Syempre, hindi tayo nagpahuli. Kumuha tayo ng mga amenities dyan. Yan, libre yan. Tapos may vendo machine sila dito. Uy, sarap sana yan pero hindi ako mahilig sa ganyan. Di rin tayo nagpaulit, chinek natin ulit yan, yung Black Series nila, inikutan ko ulit yan, wala akong magawa eh. Tapos after nyan, nagkape-kape muna tayo syempre, para hindi tayo antukin. Medyo matagal inabot dahil sobrang dami talagang nagpapagawa nung araw na yan eh. Yan oh, tingnan nyo, punong-puno yan guys, sobra. Mapabagong sasakyan, lumang sasakyan, talagang nandito halos lahat eh. Hinahanap ko nga kung nasan dyan yung sasakyan namin. Wala, di ko nakita. Sayang. Pero okay lang. Nag-ubos na lang ako ng oras kaka-video ng mga shorts para dito sa YT. So far, kung sasabihin ninyo na hindi kayo magtitiwala, eh ano yan? Sobrang daming nagtitiwala sa kasa. Although yun lang talaga, sobrang mahal din. Pero hindi naman siguro ganun nalalayo yung presyo eh. Sa tingin ko, magdadagdag ka lang ng 1K, 2K difference. Pwede na. At least may assurance ka, tsaka mame-maintain mo yung warranty para sa akin. Goods na yun, kapalit ng dagdag presyo na binayad natin. Kaya kung may plano rin kayong mag-PMS, tularan nyo to. Luma na yung Montero, tignan nyo. Ang sarap sa feeling makakita nyan. Luma na yung Montero, still kicking, goods na goods pa rin. After 2 hours ng sobrang tagal na paghihintay, sa wakas releasing na. Ayan, sinabihan lang ako na sila na daw yung maglalagay dun sa may bukaan bago ko sakyan. Tapos i-check pa dyan yung mga lug nuts ng gulong kung talagang tama yung pagkaka-torque nila. Kaya sobrang satisfied naman ako so far. Okay na okay para sa akin yung service na naganap. So yun po sa wakas natapos din yung first PMS natin at happy naman ako sa resulta. Inabot lang naman ng eto. O, diba? Napakamahal. Ganun talaga. Malaki yung sasakyan, malaki din yung makina natin, mas maraming engine oil yung kailangan. Kaya mas marami din ang gastos natin every change oil. Ganun talaga. Very normal yun. So, yun. Explain ko sa inyo kung ano yung mga nangyari. Ikot-ikot muna tayo, drive muna tayo somewhere. Yun, samahan nyo ako. Peace! So yun, satisfied naman ako dun sa naging result tsaka pag-iintay ko dun sa PMS natin, no? Nakakita nyo naman dun sa video kanina na very cozy at very comfortable yung lugar. Tapos ang dami ko ring na video, ang dami kong na-content. Check nyo na lang sa shorts ko. Ang dami nating nakuhang ibang angle nung Black Series tsaka Destinator. Sayang lang walang expander, no? Kasi expander talaga yung pinaka-paborito ko MPV eh. Kung mayroon akong masasuggest sa inyo na 7-seater na affordable, expander talaga yun, tsaka expander cross, yung dalawang yun talaga. So yun, okay naman. Mababait naman yung mga tao, magagalang naman yung mga tao. Hindi ko nafe-feel na parang ini-small ka nila habang nandun ka. Tsaka malamig yung area, may libreng kape, may tubig, may sofa. Hindi siya basta upuan na matigas, no? Hindi siya katulad ng mga upuan sa bangko. Minsan matigas, bagay, iba ngayon malambot na. Pero yun, maraming sofa na naka-ready. Ang dami ding tao. Nakita nyo din naman kung gaano karaming sasakyan dun sa loob. Buhol na talaga. At ito yung naging experience natin, na may experience nyo din kung sakaling Mitsubishi din yung kukunin ninyo. At tingin ko naman pare-parehas na yan halos sa lahat ng kasa. Ganyan at ganyan na rin talaga yung sitwasyon ng
mag-PMS ng sasakyan. Well, ganun talaga. So ang next PMS pala natin is after 6 months or 10,000 km. Yun na yung susunod nating PMS. Medyo malayo-layo na at sana masulit ko talaga yung current na change oil natin dito sa ating sasakyan. Kung may mga questions kayo, pa-comment down below na lang. Susubukan akong sagutin yan lahat. Kahit nasukdo lang magtanong pa ako sa iba, masagot ko lang kayo, maging masaya lang kayo, okay na okay ako doon. Ha? Sa nakikita ninyo, lahat talaga ng nagko-comment as of now, talagang pinipilit kong ma-accommodate, no? Hindi tayo muna magiging suplado. Well, yung iba hindi naman suplado, sobrang dami lang talagang comments. Sa side ko, konti pa lang naman yung nagko-comment. So, pipilitin ko na lahat kayo ma-replyan o mabigyan ng sagot na tama. Tsaka yung may kabuluhan, hindi yung basta lang tayo may masagot. Dapat meron tayong basis palagi, no? So yun, hanggang dito na lang muna yung video natin. Like, follow, subscribe, share nyo sa mga tropa ninyo na merong Montero o kahit anong klaseng sasakyan na may planong mag-PMS. SUV man yan, MPV, sedan, sports car. Yan, basta ito yung isang guide natin kung paano yung first PMS. Napaka-basic lang naman. Wala kayong dapat katakutan. Lahat ng nandun sa loob ng kasa sobrang babait. Dahil alam nilang gagastos ka. Charis! Joke lang. Anyway, so yun lang, hanggang dito na lang. Peace!